Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, itago niyo na lang ako sa pangalang Rachel. 36 anyos at taga Maynila. Napasulat ako sa inyo dahil ako ay may pinagdadaanan sa kasalukuyan. At umaasa ako na mabibigyan niyo ako ng payo. Handa akong tanggapin ang inyong mga opinyon at suhestyon. Meron akong boyfriend na tawagin na lang natin sa pangalang Anthony. Matagal na kaming magkaibigan noon ni Anthony. Pero hindi kami gaanong malapit sa isa't isa. Pero nung minsang dumalo kami sa isang pagtitipon, ay doon na kami unti-unting nagkamabutihan. Hindi perpekto ang relasyon namin ni Anthony, pero masasabi kong masaya kami at wala na kaming iba pang hinahanap sa aming mga buhay. Mabuting boyfriend sa akin si Anthony. At ginawa niya ang lahat para maibigay sa akin ang mga kahilingan ko. Katunayan nung sumapit ang ika-6 na anibersaryo namin ni Anthony, inaya na niya akong magpakasal. Siyempre agad akong pumayag, lalo na't higit 30 anyos na ako noong mga panahon na yun. Handa na talaga akong bumuo ng sarili naming pamilya. Kaya lang, hindi ko naman inakala na yun pala magiging hudyat ng malaking pagbabago sa aming mga buhay. Miss, mga bagong design ba tong mga to? Yes ma'am. Nung February lang po. Meron ba kayong yung hindi lace? Yung chiffon lang o kaya satin, ganyan? Yes ma'am. Meron po. Ito po Etong rack na to, ito po mga walang lace lahat yan. Ay, ayan! Ayun pala yung hinahanap ko. Kailan po ba yung wedding ma'am? If you don't mind me asking po Wala pang eksaktong date pero mga early next year. Kaka-engage nyo lang po. Ay, hindi. Ilang months na rin. Ganun po ba? Ongoing na po yung preparation. Hindi pa kasi marami pa kaming inaasikaso ng fiancé ko. Oo nga, no. Bakit parang wala pa kaming ginagawa ni Anthony? Po, ma'am? Sabi ko, mag-uumpisa pa lang kaming maghanda. Siyempre, alam mo na, ipon-ipon muna. Ma'am, sakto po kasi. Kaya ako po natanong, pag kailangan nyo po ng mga suppliers, we have a catalog po na open for clients. Ay, talaga ba? Yes po. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo after nyo pong magsukat. Ay, sige. Gusto ko yan. Sige po, ma'am. Bali, feel free to browse lang po. Let me know po pag may kailangan kayo. Sa wakas nakauwi rin. Sobrang traffic. Nakakaloka. Babe, Anthony, nakauwi ka na pala. Kararating mo lang ba? Ha? Ay. Kakauwi mo lang ba? Mm. Nauna ka pa sa akin. Kumain ka na ba? Oo, tapos na. Order ako sa drive-thru. Hindi ko na kaya yung gutom ko sorry. Ayos lang, ano ka ba? Anyway, ito ka na nga. Nagpunta ako sa 2 wedding dress boutique. Ay, Diyos me. Ganun na pala yung presyuhan ng mga wedding gown, babe. More or less, 100,000 halos lahat.
Meron pa nga ako nakita, nasa 200,000 na eh. Well, may mga pangalan naman kasi yung tinignan ko. For sure naman, meron mas mura. Doon siguro sa mga patahian, ganyan. Pero nakakaloka, di ba? Kulang pa yung buwan ng sweldo ko para pambili ng wedding gown. Uy babe, nakikinig ka ba? Oh, Pero alam mo ba, ito naman ang nakakatuwa. Yung huling shop na pinuntahan ko, meron silang catalog ng wedding suppliers. Nakakatuwa, di ba? Ang daming pagpipilian, depende sa budget mo, sa theme, ganyan. Feeling ko doon ako sa shop na yun bibili ng gown. Tsaka ang bait nilang lahat eh. Uy, babe. oo, nakikinig ako. Ang babait nilang lahat to the point na feeling ko tuloy order na ako ng gown. PR talaga kung PR. Pero alam mo, meron akong na-realize, babe. Babe, may na-realize ako. Ano? Bakit nga ba wala pa tayong ginagawa, ha? Bakit hindi pa tayo nag-uumpisa na mag-asikaso ng kasal natin? Ilang buwan na ba tayong engaged? Magsi-7. Kailan mo plano maghanap ng mga suppliers, ganyan? At least ako, every now and then, nagka-canvas. Gaya kanina, yung wedding gown ko. Tapos nung isang linggo, natripan namin ni Mama bumisita sa isang venue. Nadaanan lang namin pero nakapag-inquire kami, di ba? Ikaw? May nagawa ka na ba? Kahit man lang mag-inquire ng kahit anong may kinalaman sa'yo at sa mga pipiliin mong groomsmen. Isa pa yan. May groomsmen ka na ba? Ha? Kako, may listahan ka na ba ng kukunin mo sa entourage natin? Wala pa eh. Ako meron na. Last year pa. Bakit ganun, Anthony? Anong bakit ganun? Bakit parang ako lang yung excited na ikasal tayo? Bakit ako lang yung nag-iisip na magplano? Kaso hindi ko matodo kasi sabi mo wag muna. Maghintay muna, mag-ipon muna. Ang tanong, nakakaipon ka naman ba? Magkano na? Ako meron naman na kahit papano. Ikaw, magkano nang ipon mo? Babe, teka lang wait lang, pwedeng mamaya na natin pag-usapan yung mga ganyan, yung kasal, pera. Kasi kakauwi lang natin pareho eh. Pagod pa tayo. Lalo na ako kasi ang dami kong pinuntahang mga meeting. Pwede magpahinga muna tayo? Ba't ganyan ka makatingin sa akin? Pahinga na naman. Ha? Alam mo bang pangatlong beses mo nang sinasagot sa akin yan sa tuwing kinukumusta ko yung paghahanda mo para sa kasal natin? Sa loob ng ilang buwan, 3 beses mo nang iniiwasang pag-usapan yung kasal natin. Dahilan mo lagi, pagod ka, galing trabaho o kung saan. Ang gagawin mo, magpapahinga ka, matutulog tapos wala na. Makakalimutan na natin pag-usapan yung tungkol sa atin. Ay, Rachel. Ako, Anthony, hindi ako nagmamadali. Hindi kita inaapura. Kita mo naman 7 buwan na mula nung inaya mo ako magpakasal pero wala pa rin tayong kahit ano, di ba? Pero bakit parang napapansin ko na parang wala ka atang balak ituloy yung kasal natin? Rachel, babe. Ikaw ang nag-aya pero bakit parang ako pa yung lumalabas na sabik bakasal? Inaya mo lang ako, engaged na tayo tapos yun na yun? Bakit parang hindi ka interesado umusad tayo? Babe. May problema ba? May nangyari ba? Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Rachel, sandali lang Kumalma ka nga muna. Bakit mo ko sinasabihan yan? Wala naman akong ginagawa. Ang kalma-kalma ko nga, Pero medyo nag-iiba na yung timpla mo eh. Nag-iibang... Ano? Anthony, ano ba? Oo, ayan, nagagalit ka no? Hindi ako... Anthony, pwede bang kausapin mo ako ng maayos? Palihis tayo ng palihis eh. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Kailan ba tayo magpapakasal? O baka ang mas tamang tanong pakakasalan mo pa ba ako? Babe, ang totoo niyan, matagal na kitang gustong kausapin tungkol dyan eh. Oh my God. Hindi. Huwag ka muna mag-isip ng masama. Mahal kita. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Teka, ano? Pero hihiling lang sana ako sa'yo na baka pwedeng postpone muna natin yung kasal. Ano? Magpapakasal pa rin tayo, syempre. Pero baka pwedeng long engagement muna. Long... Rachel, mahal kita. Alam mo yan. Kaya lang nitong mga nakaraang linggo parang na-realize ko na hindi pa pala ako handa eh. Hindi handa! Sa paanong paraan? Hindi handa. Sa lahat. Financially, emotionally. Emotionally? Sinasabi mo bang hindi mo ako gustong maging asawa? Gusto. Syempre gusto. Pero hindi pa ngayon. Sa mga susunod na taon pa siguro. Parang madami pa kasi akong kailangan gawin eh. Hindi biro ang magpamilya. So gusto mo pang magbuhay binata, ganon? Buhay single? Hindi naman buhay single. Rachel naman eh. Parang madami ka pa kamong kailangan gawin bago magpakasal. Bukod sa pera, ano bang kulang sa buhay mo, ha? Hirap ipaliwanag, Rachel eh.
Ay, pues gawan mo ng paraang maintindihan ko. Kasi ang dating sa akin, hindi pa ako sapat. Hindi pa akong gusto mong makasama habang buhay. Bakit? May iba ka na ba? Wala, ano ka ba? Eh di kulang pa. Marami pang kulang sa buhay mo na hindi ko kayang punan. Babe, ayoko maghiwalay tayo. Kaya please lang, ha? Alam kong hirap akong ipaliwanag sa iyo yung mga bagay-bagay, pero sana subukan mo pa rin akong intindihin. Kapag mag-asawa na tayo at bubuo na ng pamilya, nasa akin lahat ng kargo. Kasi ako yung lalaki, ako yung magiging padre de pamilya. At sa lagay ng puso't isipan ko ngayon, alam kong hindi ko pa kayang gampanan ang lahat ng yun. Tony, maraming posibleng dahilan kung bakit tila nagbago ang isip ni Anthony tungkol sa pagpapakasal. Malaking selebrasyon kasi ang gusto ko. Baka natakot siya na hindi niya ito maibigay. Isa pa, may punto naman siya na kailangan ng malaking pera sa pagbuo ng pamilya. Baka meron siyang mga pinagdadaanang problemang pinansyal na hindi niya masabi sa akin. Aminado naman ako na lagi kong sinasabi sa kanya na dapat ay magandang buhay ang meron kami. Dapat hindi kami magugutom at magagawa naming bilhin anuman ang naisin namin. Baka natakot si Anthony na hindi niya mapuna ng mga responsibilidad niya. Ano pa man ang kanyang dahilan, mas pinili ko na lamang na unawain ito. Ang importante naman ay nasa iisang pahina pa rin kami. Gusto pa rin naming makasal balang araw. Kapag handa na kami financially at kapag wala na kaming agam-agam tungkol sa hinaharap. Siyempre marami akong narinig na panghuhusga mula sa mga kamag-anak at kaibigan namin. Kesyo baka raw may iba na si Anthony o baka kasalanan ko kasi masyado raw akong demanding. Pero hindi ko inintindi ang mga sinasabi ng iba dahil ang mahalaga naman sa akin, mahal pa rin ako ni Anthony at matibay pa rin naman ang aming pagsasama. Lang, may mga gusto pa akong tingnan eh. Ayun na nga ang problema eh. Lakad tayo ng lakad pero hanggang tingin ka lang. Eh sana kung may nabibili ka. Eh paano? Kita mo naman yung mga shop dito, ang sosyal lahat oh. Eh bakit kasi dito pa tayo nagpunta? Wala ka naman palang bibilin. Sayang sa oras. Hindi ba pwedeng mag-window shopping lang? Ay nako. Alam mo, mabuti pa. Pumasok na lang tayo dun sa coffee shop na yun oh. Ay wait. Si Clarice yun, di ba? Asan? Yun oh. Pumasok sa coffee shop. Ay tara dali. Ayan oh. May dahilan na tayo para magstay pa dito. Makipag-bonding muna tayo sa friendly natin. Oo na. Sige. Tara na. Oh, pasok na. Asan siya? Asa si Clarice? Eh, wala naman sa may counter. Ay, baka sa second floor. May second floor. O bakit? Bakit? Bakit magkasama si Clarice? At si Anthony? Ha? Saan? Ayun Nasaan o, sila? sa bandang dulo. Ayun. Rachel, alam mo bang magkikita sila? Well, bakit naman sila magkikita? Hindi. Wala akong alam. Rachel, kalma ka lang, ha? Jenny, videohan mo nga sila. Videohan mo. Picturean mo. Tapos send mo sa akin agad. Teka lang naman. Lapitan muna kaya natin. Alamin mo muna. Baka mamaya hindi rin nila sinasadyang magkita, di ba? Jenny, ang sabi ni Anthony, nasa office lang daw siya. May meeting. At mag-overtime. Ay, saan ba yung opisina niya? Nasa kabilang dako ng Metro Manila. Halos 2 oras kapag minaneho yun. Eh si Clarice, saan galing? Malamang sa bahay nila. Sa subdivision, 1 tricycle lang mula dito. Kaya anong hindi sinasadya sa pagkikita nila? Oh my God. Kaya gawin mo na yung pinapagawa ko sa'yo. Oo, ito na, ito na. Kukunan ko na sila.
Ayan na si Anthony. Oh, babe. Nakauwi ka na pala. Ba't di ka man lang nag-update? Kanina pa kita tinetext tsaka tinatawagan. Di ka man lang sumasagot. Aray, Rachel! Ba't mo ko sinampal? Ayok ka! Aray! Sabi na! Sabi na! Kaya ayaw mo pang makasal! Kasi may iba ka na! May kapit ka! Niloloko mo ako! Kailan pa yan, ha? Kailan mo pa ako niloloko? Ano ka ba? Tama, tumigil ka na nga! Aray! At alam mo ano pang nakakagago sa ginawa mo, ha? Kaibigan ko pa! Kaibigan ko pa yun, eh! Teka, ano ba sinasabi mo? Paano? Ibig ko sabihin, anong... Ano? Nauutal ka, ha? Nauutal kang hayop ka? Kasi totoo, di ba? Nagkita kayo ni Clarice kanina. Maghapon kayong magkasama. Huling-huli na kita. Huli kita. Rachel, magpapaliwanag ako. Paliwanag ka talaga. Kasi... Rachel... Ano? Asan yung paliwanag mo, ha? Magsalita ka, Anthony! Magsalita ka! Si Clarice! Ano? Anong Clarice, ha? Anong meron sa kanya na wala Mahal niya sa ako. akin? At ako ba hindi? Hindi ba kita mahal, Anthony? Hindi mo ba ramdam? Mahal niya ako sa paraang gusto ko. Sa paraang kailangan ko. At ano namang ibig sabihin nun? Mahal niya yung totoong ako. Yung kung ano lang yung kaya kong ibigay. Hindi siya mapaghanap. Hindi niya ako inuobligang maging isang tao na hindi naman ako. Wow! Sinasabi mo bang ganun ako sa'yo? Oo, at alam mo yan. Ano namang inoblig ako sa'yo? Sige nga! Ano? Ano? May mga hiniling ba ako sa'yo na hindi mo kayang ibigay maliban sa kasal? Nung inaya mo akong tumira kasama mo, hiniling ko ba sa'yo tumira tayo sa mansyon? Nasaan ba tayo, ha? Nasa isang maliit na apartment. Ikaw ba nagbabayad ng lahat? Hindi naman, di ba? May ambag din ako. 24 oras ba kitang hinahanap? Hindi rin naman, di ba? Madalas nga uwi ka lang dito para matulog tapos aalis din agad. Nagrereklamo ba ako? Oo. Kaya pinag-aawayan natin yung dati. Dati! Kasi sumusobra ka na. Pero bakit? Yun ba ang dahilan kaya ka naghanap ng iba? Rachel, hindi mo kasi ako maiintindihan eh. Yan! Yan naman lagi dinadahilan mo eh. Kaysa di ko maintindihan, hindi mo maipaliwanag. Alam mo kung bakit? Kasi wala namang ibang dahilan kundi nagkamali ka lang talaga. Ipapasa mo pa sa akin yung sisi kahit ang totoo, hindi ka lang mabuting karelasyon. At ikaw, perpekto ka? Ha? Madami ka rin namang pagkukulang ah. Nagloko ba ako, ha? Lumandi ba ako sa iba? Trinaydor ba kita? Kilalantari ko ba yung isa sa mga kaibigan mo, ha? Sabihin mo nga, Anthony, mahal mo ba siya? Mahal mo ba si Clarice? Alam mo, huwag mo nang sagutin. Hindi na mahalaga. Kasi kay mahal mo man yung babae mo o hindi, maghihiwalay din naman tayo. Rachel, wag naman ganun. Huwag kang bobo. Tingin mo pa tatawarin pa kita, ha? Hindi na, Anthony. Hindi ko gagawin yun. Kahit gaano pa kalalibo kababaw ang ugnayan nyo ni Clarice, hindi na ako interesado makihati pa sa inyo. Dahil hindi tulad mo, hindi ko estilong nakikihati. At hindi tulad ni Clarice, hindi ko ibababa ang standard ko para lang piliin mo. Tony, doon na sumambulat sa akin ang masakit na katotohanan. Hindi pera o takot sa kinabukasan namin ang dahilan ng pagbabago ng isip ni Anthony na magpakasal. Yung pala, meron na siyang iba. At ang masama nito, kaibigan ko pa ang babae niya. Hindi kami sobrang malapit ni Clarice sa isa't isa. Pero matagal na kaming magkakilala at nakakapagkwentuhan kapag may mga okasyon o salo-salo ang buong barkada. Kaya ni minsan ay hindi sumagi sa imahinasyon ko na magkakaroon ng ugnayan si Clarice at ang boyfriend ko. Kung ano-ano pa ang mga paninisi sa akin ni Anthony. Masyado raw akong ambisyosa sa buhay. Hindi raw makatotohanan ang mga hinihiling ko sa kanya. Mapaghanap daw ako at hindi marunong makontento. Tony, aaminin ko, talagang itinutulak ko si Anthony na iangat ang kanyang pamumuhay. Hindi ko siya hinahayaang tamarin o palagpasin ang mga oportunidad sa kanyang trabaho. Pero hindi naman para makinabang ako, kundi para yun sa sarili niyang kapakanan.
Hindi ko naman nakalain na babalik pala sa akin ang pagiging supportive na karelasyon ko. Pero Tony, hindi na nga kami nakarecover ni Anthony mula sa panloloko niya sa akin. Tuluyan na nga naming tinuldukan ang aming relasyon. Total naman, hindi ko kayang magpatawad at si Anthony naman, hindi na rin gusto pang manatili sa piling ko. Tony, ang laking gulo ng ginawa ni Anthony na panloloko sa akin. Laman kami ng tsismisa ng aming mga kamag-anak at mga kaibigan. Siyempre marami ang kampe sa akin. At yun na lang ang pampalubag loob ko, ang malamang pabor sa akin ng halos lahat ng tao. Kasi yun naman ang nararapat. Ako ang nawalan at inagawan. Kaya dapat lahat ng galit at panghuhusga ay na kay Anthony at Clarice. Pero aaminin ko, napakahirap para sa akin ang mga sumunod na buwan. Umalis si Anthony sa apartment namin. Sa kauna-unahang pagkakataon, makalipas ang maraming taon, mag-isa na ulit ako sa buhay. Ang hirap mag-adjust. Buwan ang binilang bago naubos sa mga luha ko. Pero kahit hindi ko na iniiyakan si Anthony, hindi pa rin nawala ang bigat sa aking dibdib at ang matinding panghihinayang. Magiging asawa ko na, naging bato pa. Hanggang sa 2 taon na ang lumipas. Natanggap ko na wala na si Anthony sa buhay ko. Pero paminsan-minsan, sumasagi pa rin siya sa aking isipan. Uy, ang sarap nitong pasta, no? Oo nga eh. Kaso bitin. Ay, teka. Kuha ulit ako ng pasta. Ay, ako na. Ha? May mga gusto rin akong kunin na iba pa. Eh di kunin mo yun. Ako na dito sa pasta. Hindi. Alam mo, ganito na lang. Ako sa food, pumila ka dun sa mobile bar. Kanina ko pa gustong mag-inom eh. Beer o cocktail? Kung anong available, ha? Basta mapakla. Sige, akong bahala. Take your time sa pagkuha ng pagkain, ha? Haba ng pila sa mobile bar, eh. Okay, sige. See you sa table mamaya. Beer o cocktail? Meron kaya silang hard? Rachel? Anthony? Hi, kumusta ka na? Ayos lang bang nilapitan kita? Baka sapakin mo ako eh. Ano ka ba? 2 taon na yung lumipas, no? Wala na yun. Naka-move on na ako. Pero syempre, hindi pa rin tayo pwedeng maging friends. Ayoko naman ng ganun. Oo, naintindihan ko. Si Clarice, baka makita tayo. Asan ba siya? Hindi, wala siya. Hindi siya sumama. Kasi puro mga kaibigan natin yung nandito. Mula nung, alam mo na, simula nung nangyari, dumistansya na si Clarice sa atin. Buti naman. I mean, kahit ako rin naman, ganun gagawin ko eh. Anyway, it was nice seeing Kumusta ka na nga pala? Okay naman. Masaya. Masaya na. Doon ka pa rin nag-work? Yup. Doon ka pa rin nakatira? Oo eh. Nag-try akong maghanap ng malilipatan. Kaso sobrang sulit na kasi ng apartment. Tsaka ang ganda ng location. Nasa gitna ng lahat. Kaya ang ginawa ko, pinapinturahan ko na lang yung dingding tsaka yung kisame. Para magmukhang bago. Parang na-bless nung nawala ka sa buhay ko, ganun. Grabe ka naman. Seryoso yun, kala mo ba? Sige Anthony, doon na ako ha. Teka, saan ka nga pala nakaupo? Sinong kasama mo? Si Jenny ba o may dala kang kadate? Si Jenny. Banda doon lang kami. Sige ha, pinapakuha kasi ako ni Jenny ng inumin. Nice seeing you. Teka, Rachel, ano? Ay, nakakaloka naman yun.
Umatin din pala si Anthony. Ay, kanina pa ba siya dumating? Di man lang ako sinabihan ni Nelly na in-invite niya rin pala si Anthony. Gaga talaga yun. Hoy, Rachel! Oh, Si Anthony ba yun? oo. Ay, naku, naloka rin ako, no? Di naman sinabi ni Nelly, in-invite niya ex mo. Gulat nga ako eh. Lagot talaga sa akin niya si Nelly. Teka, ayos lang ba yung itsura ko? Ha? Wala ba akong dumi sa mukha? Wala naman. Eh, yung blouse ko, wala bang tulo ng pagkain, ha? Wala. Maayos si tsura mo. Ay, kung alam ko lang makikita ko si Anthony, sana nag-dress ako. Hoy, ano yan? Ba't may pagganon? Huwag mong sabihin. Hindi, no. Naka-move on na ako matagal na. Eh, pero syempre, di ba, kahit sino man gugustuhin maganda at fresh yung itsura pag nakita yung ex nila. Ayoko namang isipin ni Anthony na nasira yung buhay ko dahil sa kanya. Hindi ba? Noon yun, nung fresh pa yung breakup. Pero ngayon, okay na ako, no? Alam mo yan, I survived and I'm thriving. Maganda ang karir ko at maganda ako. Period. Ay, naantok na ako. Bukas ko na lang kaya tapusin tong presentation. Kaso may lakad pala kami ni na Papa. Sige, tapusin ko na nga lang to ngayon. Magtitimpla muna ako ng kape. Ay! Sino yun? Bakit may kumakatok ng ganitong oras? Alauna na ng madaling araw ah. Oh my God, tatawag ako si Papa. Asan na ba yung cellphone ko? Rachel! Rachel, si Anthony to! Si Anthony? Si Anthony? Anong ginagawa niya dito? Ay, naku, teka. Teka, maayos pa yung itsura ko. Ay, naku, ang putla ko naman. Lipstick. Ito. Rachel! Oo, andyan na. Teka. Ayan, pwede na yan. Ito na. Anthony, Hi. anong ginagawa mo dito? Tsaka, madaling araw na. Ayos ko lang ba? May nangyari ba? Kailangan mo ba ng tulong? Ang totoo, hindi ko alam kung paano ako nakarating dito eh. Pagtapos kasi ng birthday ng mama ni Nelly, nagkayayaan pa kami ni na Joshua. Kaya lang, parang wala na ako sa mood eh, kaya umalis na ako. Lumilipad yung utak ko habang nagmamaneho, kaya ayun. Napunta ako dito sa area mo. Anthony, anong ginagawa mo dito? Pwede namang dumaan ka na lang. Yun lang. Tuloy-tuloy lang maneho mo. Pero bakit pumarada ka pa? Tapos kumatok ka pa sa pintuan ko. Ano, dahil lang sa lumilipad ang utak mo? Umuwi ka na, Anthony. Pagod lang yan. Sige na. I miss you, Rachel. Miss na kita. At kung di pa kita nakita kanina sa party, hindi ko maaamin sa sarili kong miss na kita. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit nandito ako, Rachel. Ang tanging alam ko lang, gusto kitang makita. Anthony. Alam kong dapat umuwi na ako kay Clarice. Alam ko yun, kanina pa niya ako hinihintay, pero Rachel, bakit wala akong pakialam? Wala akong pakialam kung abutin siya ng umaga kakahintay sa akin. Basta ang mahalaga sa akin, makausap ka. Mahawakan ka. Oh my God. Sabihin mong ganun din ang nararamdaman mo, Rachel. Hindi pwedeng ako lang. Alam kong apektado ka rin sa akin nung una tayo nagkita kanina. Anthony, sa tingin ko, dapat umalis ka na. Umuwi ka na kay Clarice. Sinasabi mo ba yan dahil yun ang tamang gawin? O dahil yun ang gusto mong gawin ko? Dahil yun ang tamang gawin.
Hindi na mahalaga ano man ang nararamdaman ko. Pwes, pasensya na, Rachel. Wala akong balak gumawa ng tama ngayon. Ha? Excuse me. Hoy! Hindi ka pwedeng pumasok ng bahay ko. Tony, parang isang panaginip ang araw na yon. Hindi ko akalaing makikita ko si Anthony sa labas ng bahay ko at ang mas nakakagulantang ay ang sapilitan niyang pagpasok sa apartment na minsan naming tinirahan ng magkasama. Wala namang kaming ginawa ni Anthony kundi ang magkwentuhan hanggang alas 5 ng madaling araw. Sinabi sa akin ni Anthony ang lahat ng problema nila ni Clarice. Malambing daw si Clarice, mapagbigay at maunawain. Akala daw niya ay mas magiging masaya siya rito. Pero makalipas lang daw ang 1 taon nilang relasyon, ay saka daw niya nakita ang tunay nitong kulay. May mga ugali raw si Clarice na hindi tugma kay Anthony. Marami silang napag-aawayan kahit mga maliliit na bagay. Gusto kasi ni Clarice ay siya ang palaging nasusunod. At kapag hindi na pagbibigyan, daig pa raw ang batang paslit kung magmaktol. Aminado raw si Anthony na nagkamali siya ng kanyang desisyon. Kaya lang hindi raw niya magawang hiwalayan si Clarice dahil sa utang na loob. May pera kasi ang mga magulang ng babaeng yun. At tumulong daw ang mga ito sa isa sa mga proyekto ni Anthony. Kaya hanggat hindi pa niya naibabalik ang mga naitulong sa kanya, hindi pa niya kayang hiwalayan si Clarice. Tony, napakabilis na mga pangyayari. Tila natangay ako ng bugso ng aming mga damdamin. Dahil makalipas lamang ang 1 buwan mula nang kami mag-usap muli, nagdesisyon kami ni Anthony na ituloy ang aming naudlot na relasyon. Asan ka na? Malapit ka na ba? Ito na, balik ko na. Tama ba itong gagawin natin? Magkita na lang kasi tayo dun sa restaurant. Rachel, relax. Malayo ka naman na sa office building nyo eh. Eh paano kung merong naglakad papunta rito? Paano kung meron tayong kaibigang naligaw? O kamag-anak? Alam kaya nila yung kotse mo? Ito na ako. Bababa ko na to. Unlock mo agad yung pinto ha. Bye-bye. Oh my God, oh my God. Go, 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 go. Drive na. Anthony, go na. Okay. Wala pang nakakita sa atin, ha? Teka nga. Ano ba yung ginagawa mo? Wala na, huwag ka na magtingin-tingin dyan. Oh my God. Sana talaga walang nakakita sa atin. Sana. Tinted naman tong kotse mo, di ba? Oo, tama. Hindi ka naman kita kanina. Rachel, uy, relax ka lang. Nag-overthink ka na naman eh. Walang nakakita sa atin. Safe tayo. Oh my God. Nakakatakot pala yung ganito, no? Kanina pa masakit yung tiyan ko sa kabe. Huwag kang mag-alala. I got you. Kasi sanay na sanay ka no? Oh, ano yan? Kaya nga nagawa mo akong lokohin nun eh. Expert ka kasi. Uy, Rachel may usapan na tayo. Totoo naman eh. Ganito, sige, huminga ka muna. Relax ka lang. Uminom ka ng tubig. Ayan, may tubig ako dyan. Saan? Basta, relax ka lang. Ito, dadalhin kita sa restaurant. Saan nga ulit yan? Bandang Antipolo. Okay. Wala naman akong kakilalang taga Antipolo eh. Di pale, masasanay ka rin. Tuturuan kita paano magtago ng relasyon. Oo, sabi sa'yo ganun din yung magiging ending eh. Talo ko sa pustahan. Umasa lang naman ako, baka iba maisip ng writer. Ay, teka. Anong oras na ba?
Hindi mo ba kailangang umalis? Hindi pa. Nasa Laguna si Clarice, kasama yung mama niya. Gabi na sila makakabalik. Kaya palang tapang mo magtagal dito Kasi nasa malayo pala yung girlfriend mo. Ganito ba yung ginagawa nyo nun nung tayo pa? Kapag busy ako sa work ko, pag umuwi ako kay na mama, doon kayo nagkikita? O nagmamotel kayo? Baka hotel Sosyal. Oo. Kala ko ba pag magkasama tayo, di natin pag-uusapan si Clarice. Tsaka wala nang ungkatan na nakaraan, tapos na yun eh. Nakakatawa. Sino mag-aakalang magpapalit kami ng sitwasyon? Ay, Rachel, tama na yan. Hindi ka na. Nood na ulit tayo. O baka gusto mo, lumabas na lang tayo. Ayoko lumabas. Lagi na lang akong kinakabahan Baka may makakita sa atin. Mahirap na, no? Okay, sige. Kung anong gusto mo, ikaw masusunod. Oh, may ina-expect ka bang darating? Hindi. Wala, no? Ay, andito ko Eh, sino yun? Teka, silipin ko sa bintana, ha? Teka lang. Sino kaya to? Anthony! Anthony! Si Jenny! Nasa labas si Jenny! Naku, yan na, tumatawag na. Patayin mo yung TV, dali! Teka. Huwag ka maingay. Oo. Hello? Jenny? Uy, buksan mo tong pinto. Nandito ako sa labas. Alam kong nandyan ka. Paano ko nakakasiguro? Pinatay mo pa yung TV. Kagato. Lakas-lakas kaya ng TV mo. Buksan mo na tong pinto, dali. Bakit ka ba nagpunta dito, ha? Aba, luka-lukang to. Kailan mo pa ako question sa tuwing pupunta ako sa apartment mo, ha? May ginagawa ka bang kababalaghan? Wala, no? May kasama ka, no? Sino yan? Wala nga. Kakatapos ko lang na Kakatapos ko lang na maligo. Teka, magbibihis lang ako. Arte nito. Nakita ko na lahat sa'yo. Basta! Wait lang, ha? Paano ba yan? Sabihin na ba natin kay Jenny? Hindi, no. Hindi pwede. Ayoko. Pag may nakaalam na isa, magsusunod-sunod na yan. Kaya ayoko. Ano yun, wala kang tiwala kay Jenny? Meron, pero... Basta ayoko. Magagalit yun pag nalaman niya tong pinaggagawa natin. O anong gagawin natin? Magtago ka muna sa kwarto. Doon ka muna. Doon sa cabinet mo dati. Kasya ka doon. Paano pag pumunta doon si Jenny? Ayain ko na lang na lumabas kami. Tapos saka ka umalis. Di na ako tatantanan ng babaeng yan Wala akong madadahilan. Ganon? Rachel! Sige na. Punta ka na doon. Oo, sige. Rachel! Ang tagal, Oo na, ito na. Tabi nga dyan! Ay naman. Ang init sa labas Tagal-tagal mo. May ginagawa ka, no? Wala nga. Pero alam mo, bilang mainit din naman, tara, punta tayo sa mall. Sa mall? Kararating ko lang Kaya nga ako naligo kasi aalis talaga ako. Naligo ka? Ba't di naman basa buhok mo? Shower. Shower lang ng katawan. Alam mo na, mabilis mag-dry yung buhok ko. Kaya di ko araw-araw binabasa, di ba? Dami mong alam. Mamaya na, pahinga muna ako. Ngayon na, anong oras na Aabutan na naman tayo ng rush hour. Huwag ka na humilata dyan sa sofa, alis na tayo. Ganyan suot mo? Bakit? T-shirt tsaka maong shorts. Magra-rubber shoes lang ako, kaya rin na yun. Teka, kukunin ko lang yung bag ko Diyan ka lang. Anthony! Psst. Aalis na kami. Kiss mo ako. I'm sorry Bawi ako next time. Ayos lang. Message mo na lang ako. Ingat kayo. Balik kaya ako mamayang gabi. Sira ka. Paano si Clarice, no? Sige na. Sapa. Tama na. Baka pumasok si Jenny. Sige na, bye na. Tony, sa puntong ito ng aking kwento, alam kong marami ang maiinis sa akin. Alam ko ang pakiramdam ng maloko. Pero bakit pumayag akong magkaroon ng lihim na relasyon kay Anthony? At aaminin ko ang totoo. Bukod sa may nararamdaman ako para kay Anthony, nakakita ako ng oportunidad para makaganti kahit papaano kay Clarice. Gusto kong patunayan sa kanya
na hindi siya ang totoong nagwagi. Na hindi siya mahal na mahal ni Anthony. Na ako pa rin ang panalo sa kabila ng lahat. At doon ko lang naintindihan yung sinasabing kaba at excitement ng isang tagong relasyon. Kasi kahit kabado ako sa tuwing nagkikita kami ni Anthony, naroon ang pananabik na masulit ang bawat minuto na magkasama kami. Tila gigil na gigil kami sa isa't isa. Tony, hindi ko sinasabing mabuti o ayos lang gawin ang ginagawa namin ni Anthony. Hindi ko ipinagtatanggol ang mali. Ang akin lang, tila nakakabuhay ng patay na puso ang isang lihim na relasyon. Lalo na sa tulad kong sawi sa pag-ibig. Dahil mula nang bumalik sa buhay ko si Anthony, saka ko lang napagtanto na kaya ko pa palang magmahal muli. Tony, sa mga sumunod na buwan ay nagpatuloy pa ang relasyon namin ni Anthony. Kapag gusto talaga gawin ang isang bagay, nakakahanap ng paraan. Hindi ko alam kung paano pero nagagawa akong puntahan ni Anthony halos araw-araw. Kahit 30 minutos lang meron siya, pinipilit pa rin niya na makita ako. Siyempre, ako naman itong gandang-ganda sa aking sarili. Tuwang-tuwa na pinaghihirapan ako ni Anthony. Kasabay nun ay ang mga pangako na darating ang araw na hihiwalayan niya si Clarice. Naghahanap lang daw siya ng tamang tiyempo para daw malinis ang lahat at hindi ako mapapahamak. Tony, doon pa lang ay napatunayan ko ng hindi ganong katibay ang pundasyon ni na Anthony at Clarice. Na kung gugustuhin ko, kayang-kaya ko silang sirain. Buti hindi niya sinasilip yung cellphone mo. Wala naman siya makikita dun eh. Nakahide yung convo natin. Naka-delete. Siyempre, bago ko siya sunduin, burado na lahat yun. Eh. Para hindi rin ako kakaba-kaba. Ganun. Ah, style mo talaga. Ah. Ngayon alam ko na. Ay, naku, Rachel. Anthony? Tita? Ano pong ginagawa niyo dito? Kasama mo si Rachel. Tita, hindi po kami magkasama. Ang ibig kong sabihin na biglaan lang po yung pagkikita namin dito. Alam ba ni Clarice na magkasama kayo? Hindi po tita eh. Tsaka nagdesisyon po kung hindi na muna sabihin sa kanya. Kasi for sure, mag-iisip yun ng kung ano-ano. Pero gaya ng sinabi ni Rachel, biglaan lang po kami nagkita. Catch up lang po, ganun, as friends. Apo. Okay. Sige, mauuna na ako. Sige po, hatid ko na po May kayo. mga kasama na ako. Hindi na kailangan. Okay po. Rachel? Tita. Hindi pwede to. Diyan ka lang, Anthony. O teka, saan ka pupunta? Wag na, Rachel. Diyan ka lang. Huwag kang susunod. Tita! Tita Mel! Tita! Rachel? Tita! Alam ko pong hindi ka naniniwala sa amin ni Anthony. Pero yun po talaga yung totoo. Hindi po namin sinadyang magkita. Oh, okay. Tita, alam kong wala ako sa posisyon para humiling sa inyo pero sana po wag niyo na lang sabihin kay Clarice na nakita niyo kami ni Anthony. Hindi po dahil may ginawa kaming mali pero para hindi na rin po magkaroon ng problema. Problemang hindi naman dapat, hindi na kailangan. Alam niyo po yun. Sana po nauunawaan niyo ako. Rachel, alam mo naman na hindi niyo ako magugoyo, di ba? Totoo man o hindi ang sinasabi niyo, paniniwalaan ko kung anong gusto kong paniwalaan. Tita, Pero sige, pagbibigyan kita. Tatahimik lang ako.
Bilang may atraso din naman ang anak ko sa'yo. Pero sana, Rachel, sana talaga mali ako ng hinala. Kasi kahit nagkamali ang anak ko noon, ayoko pa rin masaktan siya ngayon. Anak ko siya eh. Kapakanan pa rin niya ang prioridad ko. Nauunawaan mo naman ako, hindi ba? Yes po, tita. Good. Eh di may kasunduan na tayo. Opo. Okay, sige. Mauuna na ako. Diyos ko naman. Rachel. Rachel, ano yun? Ano sinabi mo kay Tita Mel? Nakiusap ako, syempre. Nakiusap? Na ano? Na huwag niyang sabihin kay Clarice na nakita niya tayo. Ba't mo naman ginawa yun? Guilty naman tayo masyado. At tingin mo naniniwala siya sa palusot natin? Anthony, pag nalaman ni Clarice na nagkita tayo, ikakalat ng babaeng yun na inaahas kita. Kilala ko si Clarice. Kahit nga nung inahas ka niya sa akin, ako pa yung pinagmumukha niyang masama. Pinagmamalaki niya pa ang ginawa niyang pangaagaw. Kaya tingin mo hindi siya mag-overreact pag nalaman niyang magkasama tayo? Rachel, masyado ka lang natatakot. Ako nang bahala kay Clarice. Ikaw bahala? Eh bakit? Mapoprotektahan mo ba ako dyan sa girlfriend mong mga agaw? Rachel, kumalma ka nga lang. May mga tao sa paligid natin, baka may makarinig sa'yo. Ano pa isipin? Ewan ko, Anthony, ah. Sabi na. Mahuhuli at mahuhuli tayo. Wala na. Ito na yun. Gulo na naman. Rachel, kumalma ka lang, please. Hindi makakatulong kung magpapanik ka. Eh sino ba namang kakalma, Anthony? Nahuli na tayo. Hindi tayo nahuli. Paninindigan natin yung alibay natin. Sino bang niloloko mo, Anthony? Nanay ni Clarice yung nakakita sa atin. Nanay pa. Sa dinami-dami ba naman ng tao siya pa? Wala na. Katapusan na natin to. Masisira na tayo. Masisira na yung reputasyon ko. Sabi ko naman sa'yo, ako nang bahala eh. Eh bakit nung ako niloko mo? May nagawa ka ba para kay Clarice? Napagtakpan mo ba siya, ha? Eh, ikaw naman kasi yung nakahuli sa amin, hindi ibang tao. Ah, so dahil ibang tao nakahuli sa atin at hindi si Clarice ay ayos lang. Chill lang tayo, walang pake. Well, pasensya ka na ha. Hindi ko kayang kumalma gaya mo. Hindi kasi ako katulad mo na sanay magsinungaling, magaling magdahilan at mahilig manloko. Ah, okay. Sorry ah. Sorry kung ginagawan ko ng paraan na makasama ka. Huwag kang umarte, nakala mo nasaktan ko ang damdamin mo. Dahil Anthony, kung hindi mo napapansin, ako ang dehado dito. Ako ang ibang babae. Ako ang lalabas na ahas. Pero alam mo, sa totoo lang wala ka ng kasalanan eh. Narealize ko, sa puntong to ako na eh. Ako na yung may mali. Ako na yung problema. Kaya sa akin na dapat yung sisi. Kasi mula nung naghiwalay tayo, hanggang ngayon, habang lumilipas ang mga taon, sa halip na umayaw ako, lalo ko pang niyayakap yung pananakit mo. Tingnan mo nga. Niloko mo na ako't lahat-lahat. Nagawa ko pang pumayag makipagrelasyon sa'yo. Tony, yun na siguro ang pinaka nakakatakot na nangyari sa akin. Ang mahuli na may ginagawang malaking pagkakamali. Kung ano-ano na ang naglaro sa aking isipan. Ang kahihiyan, ang galit ng mga tao at ang mga masasamang sasabihin nila sa akin. Natauhan talaga ako nung gabing yun. Sobra na yata ako sa paglalaro ng apoy. Samantalang ang gusto ko lang naman ay mag-enjoy at hindi ang tuluyang agawin pabalik si Anthony. Kasi oo, masaya ako sa kung masaya kasi nakakasama ko si Anthony. Meron naman akong nararamdaman para sa kanya. Pero hindi ito sapat at ganong kalalim para talaga ipaglaban ang relasyon namin. Kumbaga, unti-unti ko palang noon ibinabalik kung ano kami dati. Ni hindi nga ako sigurado kung maibabalik pa ba namin ang dating kami. Sabihin na lang nating napasubo ako sa aking kalokohan. Jenny, huwag ka nang magalit. Ay nako, patong-patong atraso mo sa akin ah. Kasalanan babae ka na nga. Naglihim ka pa sa akin. Sa akin na best friend mo mula elementary. Jenny naman eh. Ito na nga oh, sinabi ko na sa'yo lahat. As in lahat-lahat.
Wala na akong tinatago. Kung hindi ka pa kinain ng konsensya mo, hindi ka pa aamin sa akin. Jenny naman eh. Kaya nga ako nagsabi sa'yo kasi kailangan ko na makakausap. Ng comfort, ganyan. Comfort. Jenny, Rachel naman, ang dami-dami namang lalaki sa mundo. Sa opisina niyo palang hitik na sa bunga eh. Tapos ganyan. Ganyan lang gagawin mo. Babalik ka lang din sa ex mo? Ano to, recycle? Jenny, alam mo naman kung gaano ko minahal si Anthony, di ba? Na kahit hiwalay na kami, di pa rin naman ako nakaka-move on. Kaya ikaw naman yung kumabit. Eh di ang saya. Magka-level na kayo ni Clarice. Jenny, Rachel, alam mo kung anong opinion ko dyan. Tigilan mo na si Anthony. Huwag ka nang makiapid sa kanila ni Clarice. makiapid talaga? Hindi naman sila kasal eh. Kailangan ba kasal? Hoy Rachel, alam mo sana okay ka lang. Aayusin ko naman to eh. Makikipaghiwalay na talaga ako kay Anthony. Eh kailan? Pag sumabog na sa social media yung kalokohan nyo? Pag nalaman na ng mga pamilya nyo at ng mga kaibigan natin na ikaw naman ang mga agaw ngayon? Makipaghiwalay ka na agad. Ngayong araw na mismo. Plano ko naman na. Hinahanda ko lang yung sarili ko, syempre. Hindi ko na nga muna kinakausap si Anthony. Gusto ko munang maglaylo muna kami. Siguro ilang araw muna kaming hindi magkikita. Pag-iisipan ko muna yung mga sasabihin ko sa kanya. Pero promise, Jenny, aayusin ko to. Ay, teka, may tao sa labas. May ano? Tao? Naku, si Anthony yan. Sino pa bang pupunta sa bahay mo bukod sa akin? Malay mo naman sina mama at papa. Oh, sus! O sige na, tawagan na lang ulit kita mamaya. Hoy Rachel, pag si Anthony yan, utang na loob, makipaghiwalay ka na. Susubukan ko, Jenny. Hindi subok. Gawin mo talaga. O sige na, babay na. Sana hindi si Anthony, Ay, silipin ko nga. Si Anthony nga. My God. Kaya ko bang harapin siya? Rachel! Kaya mo yan, Rachel. Si Anthony lang yan. Anthony. Rachel! Teka, Anthony. Miss kita. Teka, Anthony. Rachel! Ano bang ginagawa mo dito, ha? Di ba sabi ko sa'yo, wag muna tayong magkita? Rachel, okay na. Ayos na. Ha? Anong... Nakipaghiwalay na ako kay Clarice. Sandali. Ano ba sinasabi mo? Hiwalay na kami ni Clarice. Siyempre, hindi ko sinabi yung tungkol sa atin. Ang dinahilan ko lang, ayoko na. Sawa na ako. Iba na ang gusto ko sa buhay. Anthony, bakit mo naman ginawa yun? Anong bakit? Siyempre, para sa'yo. Para sa'yo, Rachel. Para sa atin. Di ba, nangako naman ako sa'yo na aayusin ko ang lahat. Na hindi ka magiging pangalawa lang. Kasi alam mo, Rachel, sa totoo lang, pinagsisisihan kong niloko kita at pinagpalit sa iba. Kasi ikaw lang talaga eh. Ikaw lang yung kukumpleto sa akin. Teka, Nasa'yo lahat ng kailangan ko. Ewan ko, tadhana siguro ang nagdesisyon na nagkita tayo at nagkabalikan. Tama nga na kung para sa'yo, babalik at babalik to sa buhay mo. At tayo yun sa isa't isa, Rachel. Tayo yun. Anthony, baka nabibigla ka lang. No, Rachel. Nung pinili ko si Clarice, duda pa ako sa sarili ko. Pero ikaw? Ito, ngayon? Siguradong sigurado ako. Teka, hindi ka ba masaya? Masaya. Oh, yun naman pala eh. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Ang importante, tayo na ulit. At hindi ka na isang kabit. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Tony, masaya ako kasi ako ang pinili ni Anthony. Isa yun sa pwede kong ipagyabang na nakaganti na ako kay Clarice. Pero hindi ako masaya kasi hindi pa ako handa sa commitment na gusto ni Anthony. Kaya kong pag-aralan na muli siyang mahalin ng todo. Pero ang hindi ko sigurado ay kung maibibigay ko pa sa kanya ng buong buo ang aking tiwala. Lumalabas kasi na 2 beses nang nagloko si Anthony. Kaya paano ako nakasisiguro na ito na ang huli? Napakagulo talaga ng isipan ko ngayon. Kami pa rin ni Anthony. Lihim pa rin ang aming relasyon.
dahil pinapahupa pa namin ang hiwalayan nila ni Clarice. Ayokong hiwalayan si Anthony dahil ang dami na niyang ginawa para sa akin. Pero natatakot naman ako na mahalin siya ulit gaya ng dati dahil baka masaktan na naman ako. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Rachel. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.